Hello, collective. Tingnan natin ang energy mo ngayon, okay? So, kung medyo malinaw na dahil pa sa earbuds natin na sponsored, ayaw niya kilala. But thank you so much po. Kaya ako nagagawa yung reading na to for free sa mga nag-i-sponsor sa akin. So, yep. Giving key cards for my collective. Pwede mong i-switch or i-flip yung sitwasyon ha. Pero, wag na wag mong ipipilit kung hindi para sa'yo, lalo na kung nag-trigger ka. Kasi, baka mamaya, tawag dito, nangyari na sa'yo, naka-heal ka na. Pero, pwede ka mag-stay para tinang ko may mensahe para sa'yo. Okay. So, overall, collective, energy mo is, you are wanted to negotiate, okay, some aspect in your life about sa relationship with someone na lagi mong naaalala. You might be tried na mag-escape sa sitwasyon na to since you want na parang gusto mong lumayo, okay? I can't find the words to say when I'm tapped into your energy. However, pag ako, kasi when, as a reader, tapos, ang nakakatulong doon is pagiging empath ko. Pag nagtatapin ako sa energy mo, gusto ko oo makipag-ayos pero hindi ko alam paano magsimula ng salita, okay? If you resonated sa ganitong sitwasyon, which typically, hindi ko talaga dapat siya binubungad. Kasi mostly sa mga Pilipino hindi pa ito naiintindihan and mostly ginagamit to para mag-manipulate ng ibang tao. Kaso kasi, etong sitwasyon na to, it was meant to be na i-triggered ka ng i-triggered, okay? Parang, I don't want this person at the same time, tinutulungan ako nito maging mabuting tao. Yun yung feeling ko. At, yep, there's a love towards that, pero masakit sobra. So, tingnan natin yung maaari mong gawin sa sitwasyon na to, okay? Kasi, iba-iba yung, yan nasa sitwasyon din ako niya, pero iba-iba yan. Okay? Give me ang 2 cards para sa ating collective. Kung anong maaaring gawin na tarot English, please give me 2 cards. So, you might be the runner, no? Okay. Oh, these 5 cards. Mamadaliin lang natin since it's on 10 minutes. So, overall energy, oo. Ayaw mo pakawalan tong sitwasyon na to and you might be having conflict with this person. So, halo siya, no? Yung dapat mong gawin at yung nangyayari. And you might be feeling really left out. And you're holding towards this, pero may mga bagay ka din na addiction, siguro, kahit basta addiction, beers, ganun, okay? Girls, boys, yan. Ang pinapayo kasi ng cards dito is, keep holding on sa mga nakaraan na tinangyari between the both of you, which is, yun ang tinitingnan mo, yung mga negative side. So, hindi tama. So, even na, tawag dito na, you wanted to have another, change sa connection na to, tingnan mo nakatalikod yung, Knight of Wands. Tumatakbo ka palayo. Okay? Sagittarius would be resonate, okay? Scorpion would be resonate. Tumatakbo pa rin palayo. It means na, oo, ang hirap kasi magbago. Wala akong magawa kundi tanggapin yung sitwasyon na mayroon ako kasi parang gusto kong magbago, hindi din ako makaalis kung nasaan ako. Hindi ko mabago yung sitwasyon ko. Andito ako sa karmic relationship, and parang ganyan. Ang sabi ng baraha is kailangan mo umalis sa old patterns mo, bitawan mo yung mga bagay na hindi nagsaserve ng highest good mo. Kasi hindi ka makakapunta sa change na to
kung ang hinahanap mo lagi yung komplikadong paraan. You're overthinking na nagkakaroon ng overwhelm. You're holding on something na ayaw mo pakawalan, pero ayaw mo rin ipaglaban. May mga hinuhold ka na pinaglalaban mo na ayaw mo naman talagang ano, kung hawakan sana, yun yung mga bagay na nag-i-stop sa'yo, pero yun yung mga bagay na pinaglalaban mo, yung mga ayaw mo. Okay, so tingnan naman natin yung payo ng guides mo sa'yo. Please, Tarating, just give me 3 guides for my collective. Na payo ng guides nila. Okay. Capricorn might be resonate to you. Biruin mo, I thought na tatagal siya, pero yeah, hindi, mabilis lang siya. So, yeah, ang collective, find your own inner peace. Some of your friends keep holding you back na akala mo yun yung magbibigay sa'yo ng abundance, emotionally fulfillment, but hindi eh. You keep holding on to this person's people, okay? And to this person, you might be in a relationship just to have a stability, a reputation. Kasi even na you wanted to have a someone na, alam mo yun, yung makakatawa ka, yung magaan yung loob mo, yung parang open ka sa tao. Kahit friendship, not even a platonic, because this your person, no? I think na pag kayo magkasama, ano eh, parang, uy, okay yung maging ako, okay yung maging childish ako, okay yung masaya ako pagkasama ko siya. Yung parang magka-vibes kayo ng level, okay? Yung, pagka, alam mo, nagtatap in ako sa energy mo na naalala mo siya, you feel so happy. Na hindi mo pa nasasabi sa kanya, maaaring tuwing hinahawakan niya yung kamay mo, ay, not just me, I mean, whenever na this person is pulling you towards them, parang nahihiya ka, okay? Pero sila, parang welcoming na welcoming. Pero, you have to let go para sa stability, reputation, okay? I'm not sure bakit parang naiyak ako. Parang ang lumalaban dito yung pakiramdam mo o yung reputasyon at pera, stability mo sa life. Which by, honestly, kung finally makarating ka towards sa marami kang ganito, napakiramdam ko naman, you have enough, nakakabayad ka naman, pero hindi ka naman sobrang ganun, pero you wanted to have more, walang fulfillment. There's a lot of people around you na both of you are using each other. Hindi ka masaya kung nasaan ka. You're really longing for your person. And akala mo pagka nagkaroon ng peace, ay ano, pera, magkakaroon ka ng peace of mind, pero wala. So, collective, sana nakatulong to. I wish you the best. Do what works for you. Kasi tingin ko, you made up your mind. You don't want to chase your person. You want to chase stability and reputation, which is kind of sad. Okay, pero it's okay. Do what works for you. I just hope you keep praying and reflect and have, hindi kayo, ikaw yung taong hindi sanay ng walang partner. So, yeah, I just wish you the